Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hello po. Hello Sunday. Is it a beautiful Sunday for all of you? Charot lang. Nag-English. Anyways, welcome back sa ating channel. Ako pong muli sa mga hindi nakakakilala. Ako po ay si Mama Mia at ako po ang tagapaghatid ninyo ng kwento araw-araw dito sa ating munting YouTube channel at nais ko pong magpasalamat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta ay unti-unti pong dumadami ang ating mga subscribers. As of recording this video ay nasa 57,311 na po tayo. So maraming salamat po talaga at nandyan kayo palagi para sumuporta nitong ating channel. Kahit na paminsan ay nalilate tayo ng upload o paminsan ay hindi talaga tayo nakakapag-upload, ay nandyan pa rin kayo at nakikinig at nag-aantay. Thank you so much from the bottom of my heart. Hindi na broken. Charot lang. And syempre, hello din sa mga bago nating subscriber. Welcome po sa mga bago at ngayon pa lang nakapakinig ng ating mga kwento o ng ating content. Thank you so much po sa inyong pagbisita, syempre pagtambay ng konti. Sana magustuhan nyo dito at bumalik-balik ulit kayo at saka makapag-subscribe na rin at mag-click na rin ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating ilalabas. And syempre, bago ang lahat, nako, nais kong bumati sa lahat ng ating mga kasuki talaga, oo, kasuki, dahil kahit na paminsan ay hindi nababasa ang kanilang mga comment, ay hindi pa rin talaga sila nawawala ng pag-asa at comment pa rin ng comment. Thank you so much sa inyo, kayo po talaga ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon at lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. Char lang. Hi kay Leia Casas, maraming salamat. Alvin Biscotcho, hi Alvin, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Jelmar Villaos. Ayun, salamat Jelmar. Shout out daw sa Ginayangan, Quezon. Paano po ba magpadala ng kwento ng buhay? I-email mo lamang po. Type ka lang ng type dyan. Ikwento mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Ikwento mo ang gusto mong ikwento sa amin. Tapos i-email mo lamang sa mamamiacdo0317@gmail.com. Hello din kay Tep TV. Maraming salamat at minukbang niya raw lahat ng kanyang mga hindi pa napanood na mga episodes ng ating channel. Thank you so much. Aryan Jordan. Hi Aryan. Welcome. Ayun kasi unang beses kong nabasa yung pangalan. Di ko alam kung unang beses kang nag-comment o sadyang ako lang talaga ang unang beses na nakapansin sa pangalan mo. Hi kay Christy Dimitrial, salamat sa pakikinig. Marilyn Miot, salamat ng marami talaga at isa ka sa mga laging sumusuporta nitong ating channel. Hello din po kay May Joy, maraming thank you sa iyo May Joy. And Concepcion from Kuwait, maraming salamat. Ayun, hello din sa mga suki natin dyan sa may Hong Kong. Thank you so much sa inyong walang sawang panginginig tuloy. Hi kay Mitch Cabarles. Maraming salamat Mitch. Maraming thank you sa iyong pag-comment. Marilu Sabalye, Maria, Jonah, Pahanostan. Ayan, maraming salamat. Hello din kay Joanne Bellosilio, kay Maria Fed Dikit. Thank you so much sa iyong pakikinig, Patricia, Joanna Barreto, maraming salamat. Ayan, hello din kay Josephina. Nahabay pala sa iyo yun, Patricia. Thank you. Hi din kay Zairil Viania from Occidental Mindoro na lagi ring nakikinig sa atin. Benjamin Lozares. Hi, Benjamin. Ayun, sa mga nagtatrabaho daw sa construction site, maraming salamat sa inyo. Leonie Hiso, thank you so much sa everyday na pakikinig. Oo, susubukan natin na everyday din tayo mag-upload from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Chazi Chai, Rowena Mendoza, thank you so much. Hello rin kay Saimer07. Julian Ramilo, maraming salamat. Julian or Julian? Hello din kay Jessica Cruta, Elizabeth Lagunday, Jay Ranoy, Liza Chen, Jensai 05. Hi and happy birthday sa kaniyang babe na si Ran. So belated happy birthday.
Nung Friday ang kanyang birthday. So, linggo na natin nabasa. Madla TV, hello po, Jess Journey, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Geraldine Rebenito or Gerald Rebenito. Geraldine talaga nababasa ko kapag Gerald. Pasensya na. Gerald Rebenito. Maraming salamat. Nigel Dwayne Ombre. Ayan, ang ganda ng pangalan. Elsie Lopez. Maraming salamat from Kingdom of Saudi Arabia. Hello din kay Rogie Ginukod and sa lahat ng Ginukod family sa May Kawayan, Isabela. Maraming thank you sa inyo, Margie Luhong, Mary Ann Sanapan or Mary Sanapan, maraming salamat. Hello rin kay Marilyn Miot, maraming thank you po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Kayo po talaga ay isa sa ating mga inspirasyon araw-araw. Kaya po tayo lagi ding nag-a-upload at syempre lagi ding nagbabasa ng inyong mga pa-shoutout at ng inyong mga pinapadalang kwento dito sa ating programa. Huwag na po nating patagalin. Alam ko po na excited kayo sa kwento natin ngayong araw. Sana nga dumami ang views ng kwentong ito kasi ang kwentong ito ay nakakapagbagbag damdamin. Ganon talaga ang term. Nakapagbagbag damdamin. Ayun. So wag na nating patagalin. Pasensyahan nyo na po. Paminsan-minsan yung boses ko kasi nagko-concert tayo gabi-gabi. Ewan ko ba kung bakit nahihilig tayong mag-concert. Try lang. Huwag na nating patagalin. Alam kong excited na kayo. Kaya eto na. Simulan na natin ang ating tampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba may mga taong mapagsamantala sa mga mas mahihina kesa sa kanila? At bakit kailangang madamay ng iba sa kasalanang wala naman silang alam at hindi naman nila ginawa? Bakit nga ba iba ang nagdurusa sa mga pagkakamali at sa mga maling desisyon na nagawa rin ng iba? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Isa po ako, Mama Mia, sa libo-libo niyong tagapakinig araw-araw. Pero ni minsan ay hindi po ako nagkomento sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Mama Mia, nakikinig lang po ako. Ina-analyze ang lahat ng mga pinagdaanan ng ibang tao. At napapansin ko po na meron pong iba na mga mas sasalimuot ang mga pinagdaanan. Pero ang mas napansin ko, lahat po ay may pag-asa pang bumangon. Kaya naman, Mama Mia, ikukwento ko itong kwento ko at ng pamilya ko para magkaroon rin ng pag-asa ang mga taong dumadaan ngayon sa mga pinagdaanan namin noon. Disclaimer lang po, Mama Mia, hindi po kaaya-aya ang mga mababasa mo nitong kwento ko. Marami pong mga masiselang bahagi dito. Kaya sa mga may mga anak na nakikinig dyan, sana po ay atin silang patnubayan. Although, isa lang ang masisigurado ko. Marami kayong matututunan at marami kayong makukwestiyon nitong aking sulat. Simulan natin ang kwento ko, Mama Mia, nung nagkaroon ako ng mulat sa mundo. Actually, namulat ako sa karahasan at kalupitan mula sa mismong tao na dapat ay pumoprotekta sa akin, sa aming magkakapatid at lalong-lalo na sa nanay ko. Yun ay walang iba kundi ang tatay ko. Oo, Mama Mia, namulat ako sa kalupitan ng aking ama. Hindi po siya magandang impluwensya, hindi rin po siya magandang halimbawa sa lahat ng mga kabataan. Mama Mia, nung bata pa ako ay hindi ko po talaga maintindihan kung bakit gano'n ang papa ko. Kung bakit lagi siyang galit. Kung bakit kapag nagagalit siya, kahit wala naman kaming kasalanan, ay kami ang napagbubuntungan. Mama Mia, 5 po kaming magkakapatid. Ako po ang panganay at ako lang po ang nag-iisang lalaki. Lahat po ng mga kapatid ko na sumunod sa akin ay mga babae. Kaya naman, Mama Mia,
Meron po akong tinatagong kagustuhan sa puso ko na maprotektahan ko ang pamilya ko, lalong-lalo na ang mama ko at ang mga kapatid ko. Pero alam mo ba, Mama Mia, kay tagal na panahon na sinisi ko ang sarili ko. Kasi ni minsan ay hindi ko nagawang maipagtanggol noon ang mga taong wini-wish ko na sana ay pinagtanggol ko. Oo, Mama Mia, 6 years old ako. Doon natin simula ng kwento na ito. Sa mga magsasabi dyan kung bakit may mga alaala ako nung 6 years old ako, siguro yun ay dahil hindi naman magandang naging childhood ko. Ang childhood ko, Mama Mia, ay puno ng takot, puno ng panginginig ng katawan, lalong-lalo na kapag sumapit na ang 5:00 ng hapon. Yun kasi ang kadalasang uwi ng papa ko galing sa kanyang trabaho. Ang papa lang po ang nagtatrabaho sa amin. Ang mama ko ay nag-aalaga lamang sa aming magkakapatid. May kaya naman po ang papa ko. Medyo maganda naman ang kanyang kinikita noon. Hindi naman sa pagmamayabang, Mama Mia, pero maganda-ganda na rin ang bahay namin kumpara sa aming mga kapitbahay noon. Meron din kaming munting lupa na pinapasaka namin sa aming mga tiyuhin. Kumbaga, Mama Mia, imenos mo lamang ang pananakit at karupitan ng aking ama ay masasabi mong naging masaya sana ang aking kabataan. Kaya lang, hindi po yun nangyari. Ang papa ko po ay masyadong malupit. Konting pagkakamali ko lang, lalo na ako ay lagi talaga akong napagbubuntungan ng kanyang galit. Kapag wala siya sa mood at nakauwi, dapat hindi ka talaga magkamali. Kung pwede lang, dapat wag kang huminga. Huwag mong iparamdam sa kanya ang presensya mo. Dahil kapag nagkataon ay baka ikaw ang pagbuntungan niya ng kanyang stress. Pero alam mo naman siguro, kapag bata ay talaga namang makulit, Mama Mia. Kaya kung minsan ay hindi ko talaga napipigilan ang kulit ko, lalo na kapag kasama ko ang mga kapatid ko. Kaya dun kami napapalo, dun kami napagbubuhatan ng kamay. Nung bata pa kami, Mama Mia, ay nasubukan na po namin ng mga kapatid ko, lalo na ako, na isilid sa sako. Isako tapos itali pa sa puno na may maraming langgam. Oo, Mama Mia, parang hindi po talaga kaaya-aya yung ginagawa sa akin noon ng papa ko. Siguro kung ngayon niya yun ginawa, ay may magpapakulong na sa kanyang kapitbahay o di kaya'y kamag-anak namin. Kaso lang nung mga panahon na yun ay parang wala namang natatakot, wala namang may lakas ng loob na suwayin ng papa ko. Parang lahat sila ay takot sa kanya. Nasubukan na rin namin, Mama Mia, na kapag lasing ang papa ko ay pinapatawag niya kami. Pinapalagay niya yung mga kamay namin sa mesa. Pagkatapos, kukuha siya ng sinturon at papaluin ng mga yon. Iyak kami ng iyak. Mamamagana ang kamay namin pagkatapos. Ang hindi ko maintindihan noon ay umiiyak lang ang mama ko. Lagi naman niyang pinipigilan ng papa ko pero pawang salita lamang. At kapag sinusubukan ni mama na lapitan kami habang pinapalo kami ng papa namin, ay siya naman ang pagbubuntungan nito ng galit. Mama Mia, naranasan ko na rin natutukan ng itak ng sarili kong ama. Lagi niyang sinasabi sa akin na malas daw ako sa buhay niya. Na letse daw ako, pati na rin ang mga kapatid ko at ang nanay ko. Minsan pa, Mama Mia, ay may binasag siyang bote ng alak. Pagkatapos ay tinutok niya yon sa leeg ko. Takot na takot talaga ako noon. Pati nga mga alaga namin sa bahay, kapag may binibitbit akong pusa o aso na mula sa kalye ay nadadamay. Pati ang mga ito ay pinagbubuntungan ng galit ng tatay ko. Pinagbubuhatan niya ng kamay maging ang mga kaawa-awang mga hayop. Mama Mia, grabe talaga ang dinanas namin sa tatay ko. Hindi lang naman kami, kundi maging ang mama ko. Kapag lasing na umuuwi ng 10 oras ng gabi ang papa ko at magtatanong lang si mama kung saan ito nanggaling, ay piyadong bugbog sarado naman ito kay papa. Sinasabunutan, sinasampal, hinahampas ng kung ano-ano. Kung anong mahawakan niya, hinahampas niya sa ulo ng mama ko. Grabe talaga ang hirap na dinanas namin noon sa kanya.
Kapag naman ganun ang nangyayari, paminsan-minsan ay tumatakbo ako sa tiyahin ko. Lalo na kapag ako ang pinagbubuntungan ni tatay ng galit. Hanggang sa naging grade 3 na ako, Mama Mia. 9 years old na ako noon. Pag uwi ko ng bahay ay naabutan kong binubugbog ng papa ko ang mama ko. Pinipigilan ko siya pero ako naman ang pinagbalingan niya ng kanyang galit. Kinuha niya ang kanyang sinturon. Mama Mia, alam mo ba yung pang-connect ng sinturon, yung bakal? Yun po ang hinampas niya sa mukha ko. Dahilan para masugatan ang mukha ko, Mama Mia. Tumutulo ang dugo noon at takot na takot ako. Dahil sa takot ko na baka hampasin ulit ako ng ama ko, ay lumabas ako sa bahay namin at nagtatatakbo, humihingi ng tulong at sumisigaw. Hanggang sa mapadpad ako sa bahay ng tiyahin ko, kapatid ng nanay ko. Mama Mia, ginamot niya ang sugat ko. Iyak pa rin ako ng iyak. Lagi kong tinatanong sa kanya kung bakit gano'n ang aking ama. Hanggang sa maikwento niya sa akin ang posibleng dahilan kung bakit naging gano'n ang tatay. Mama Mia, sa mga panahon na yon ay hindi ko pa masyadong naiintindihan ang mga kinukwento sa akin ng tita. Pero kahit na hindi ko naiintindihan ng mga yon ay naaalala ko pa rin. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay lumalaki ako at dun ko na naiintindihan ang mga nangyari. Ganito po kasi yon. Hindi naman talaga kasintahan ng tatay ko ang nanay ko. Ang sabi ng tita ay magkaibigan raw ang mama ko at ang girlfriend ng tatay ko noon. Matalik raw silang dalawang magkaibigan. Kaya naman kung dati ay meron silang mga lakad na magnobyo, ang tatay ko at ang girlfriend niya, ay lagi nitong sinasama ang nanay. Kasi hindi raw umaalis ang kanyang girlfriend nang hindi kasama ang nanay ko kasi nga mag-best friend itong dalawa. Kaya naman unti-unti ay naging close na rin ang nanay ko sa tatay ko. Hanggang sa magkagusto na nga ang nanay ko sa tatay ko, Mama Mia. Pero alam niya na hindi siya ang girlfriend kaya dumidistansya ang nanay ko. Kaso nga lang, siguro dala na rin ang bugso ng kanyang damdamin ay hindi napigilan ng nanay ko isang araw na sabihin sa tatay ko ang kanyang tunay na nararamdaman. Umamin siya na may gusto siya sa tatay ko. Nireject siya ng tatay ko kasi raw ang gusto nga raw ng tatay ko ay yung girlfriend niya. Nasaktan naman ang nanay ko kaya umiwas siya sa mga ito. Pero ang girlfriend ni tatay ay laging sunod ng sunod pa rin kay nanay kasi nga best friend silang dalawa. Yun ang dahilan kung bakit nakiusap ang tatay ko na kalimutan na lang daw nila ang mga nangyari. Kasi hindi rin sila nakakapag-date ng maayos ng kanyang girlfriend dahil hindi ito sumasama kapag hindi sa kasama ang nanay ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagkaroon raw ng birthday sa isa sa kanilang mga kaibigan. Imbitado silang lahat kaya nagpunta sila doon. Nakainom na sila noon. Sa hindi malamang dahilan, ay nagising na lang ang tatay ko na ang katabi na niya ay nanay ko. Pareho silang walang mga saplot nung mga oras na yon. Wala ang kanyang girlfriend. Siguro ay umuwi raw. Pagkatapos ay nagkagulo na dahil nakita sila ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Pinatawag ng mga magulang nito ang mga magulang ni tatay at ang mga magulang ni nanay. Doon ay nagkagulo na dahil ang gusto ng lolo't lola ko na mga magulang ng nanay ko ay pakasalan ng tatay ko ang nanay ko. Kasi nga may nangyari sa kanila. Kasi nga kahihiyan raw ng kanilang pamilya ang nakataya. Kasi halos lahat daw doon sa kanilang baryo ay nakaalam na sa nangyari. At mapapahiya ang pamilya ng nanay ko kapag hindi sila nagpakasal ng tatay ko. Tumutol naman daw ang tatay ko, Mama Mia. Tumutol siya dahil ayaw niya raw na magpakasal sa nanay kasi nga iba naman daw ang babaeng kanyang mahal. Pero wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa dahil mismong mga magulang niya ay nagdesisyon na rin na ipakasal silang dalawa para iwas na rin sa kahihiyan. Mama Mia, itinakda ang kanilang kasal pero bago pa mangyari ang kasal na yon ay nadiskubre nilang buntis ang nanay. 2 buwan matapos ang nangyaring hulihan. At yun nga ang mas nagpatibay sa desisyon ng kanilang mga magulang na ipakasal silang dalawa.
At ako nga ang bunga ng pagbubuntis na yon. Noong mga panahon na yun ay hindi ko talaga maintindihan, Mama Mia, kung bakit sa akin sobrang galit na galit ang tatay. Galit din naman siya sa mga kapatid ko pero iba talaga ang galit niya sa akin. Noong una ay iniisip ko lang na siguro dahil lalaki ako at panganay ako. Naiisip niya siguro na kakayanin ko ang mga pambubugbog niya sa akin kumpara sa mga kapatid kong babae. Pero Mama Mia, habang lumalaki ako at inaalala ang naging kwento sa akin ng tita ko, dun ko naisip na kaya siguro galit na galit sa akin ang tatay ko ay dahil ako ang sinisisi niya. Ako ang sinisisi niya kung bakit napilitan talaga siyang magpakasal kay nanay. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, ay may usapan sana sila noon ng nanay na makikipagtanan ng tatay dun sa kanyang tunay na girlfriend. Pero nung nabuntis ang nanay ay umurong na ito sa kanilang usapan. At tuluyan na nga silang maipakasal dalawa at iniwan na si tatay ng kanyang girlfriend. Umalis ito at nagpunta sa ibang probinsya na hindi nila alam kung nasaan. At yun na nga ang naging simula ng kalbaryo ng nanay ko. Ang araw ng kanyang kasal ay parang araw ng kanyang sentensya. Dun kasi nag-umpisa ang pananakit ng tatay sa kanya. Lalo na nung bumukod na sila ng bahay at hindi na nakitira sa bahay ni nanay. Naging napakalupit ng ama ko. Oo, Mama Mia, sa ngayon naiisip ko na siguro ay nasaktan lang din siya kaya siya naging ganun kalupit. Pero kahit anong isip ko, kahit anong tatak ko sa utak ko na dapat ay hindi niya ginawa yun at tinatak ko rin sa utak ko na hindi naman din kasalanan ng tatay ko. Nasaktan lang siya at nasira lang ang mga pangarap niya kaya siya naging ganun. Pero hindi rin naman talaga mabuti, Mama Mia. Hindi rin naman talaga tama, hindi ba, na kaming mga anak niya ang pagbuntungan niya ng galit. Kahit papaano ay anak pa rin naman niya kami. Nung umuwi ako ay wala na ang tatay. Umalis daw ito at ang sabi ng nanay ay pumunta sa kanyang mga kabarkada at tumuloy sa inuman. Nakita kong namamagana ang pisngi ng nanay. Siguro nasampal na naman siya ng tatay. Siguro nasuntok. Di ko alam eh. Wala kasing pakundangan ng tatay ko kung maltratuhin ang nanay ko at ako, Mama Mia. Nung patulog na kami ay bigla kong naitanong kay nanay ang tungkol sa kwento sa akin ng tita ko. Totoo ba yun, Nay? Tanong ko. Umiyak na lang ang nanay. Hindi ko naman talaga sinasadya, anak. Ang alin, Nay? Yung magkatabi kayo sa pagtulog ni tatay? Yung may nangyari daw sa inyo, sabi ni tita? Oo eh. Hindi naman siya naniniwala na ginusto niya rin yung nangyari. Pero wag mo na muna yung isipin, Daniel. Masyado ka pang bata. Hindi mo pa maiintindihan. Hindi nga tinuloy ni nanay ang kwento hanggang sa makatulog na ako. Nagising na lang ako, Mama Mia, nung sumisigaw na ang tatay ko. Mercedes, kape, ano ba? Sigaw nito. Ang mama ko naman ay nagmamadaling gumising at gumayak ng kape. Doon ay unti-unting nabuo ang galit sa isip ko, Mama Mia. Galit sa tatay ko. Bakit ba siya ganun? Sana hindi na lang niya ako pinanindigan. Sana hindi na lang niya pinanindigan ng nanay at sana hindi na lang niya mulit-muling binubuntis ang nanay ko. Para nang sa ganun ay wala nang ibang bata pang nadadamay. Nang sa ganun ay wala nang ibang bata pang nasasaktan. Bakit sabi niya hindi niya malang nanay pero binuntis niya ng binuntis? Ewan ko ba? Hindi ko na maintindihan. Hanggang sa nasanay na lang ako sa ganun, Mama Mia. Nasanay ako na pinapalo ako ng kung ano-ano. Nasasanay ako na binubugbog ako. Hindi lang naman talaga basta disiplina o palo yun. Kasi pambubugbog na yun, Mama Mia. Minsan nga ay nasuntok pa ako ng tatay ko sa sikmura dahil sumasagot-sagot daw ako. Yun ang naging dahilan kung bakit ako isinugod sa ospital dahil nahimatay ako. Nagalit noon ang nanay ko. Sa ospital, Mama Mia, ay sinisigawan ng nanay ko ang tatay ko na kapag may nangyaring masama sa akin ay ipapakulong niya raw ang nanay ko. Sa unang pagkakataon ay nakitaan ko ng takot ang mga mata ni tatay. Nakitaan ko ng pagkatameme ang aking ama. Dati kasi ay laging siyang nagsasalita.
Laging siyang may malakas na boses at laging kami na lang ang nanginginig. Pero Mama Mia, nung may nangyari sa akin ay dun ko nakita kung gaano katapang ang aking ina. Ganon siguro talaga kapag mga nanay. Kapag nakikita na nila na parang masyado nang kinakawawa ang anak nila, kahit na hindi nila kaya, kahit na maliit sila at kahit sanay na sanay naman silang inaapi, ay lumalaban at lumalaban sila para sa kanilang anak. Umalis ang tatay ko noon. Ilang araw din akong nanatili sa ospital. Actually, Mama Mia, tinanong pa talaga ng lolo ko ang nanay ko kung ipapakulong ba daw niya ang tatay ko. Sino naman pong bubuhay sa mga anak ko kung gagawin ko yun, tay? Narinig kong sagot ni nanay. Pero sobra na yung asawa mo. Sobra na yung ginagawa niya sa inyo. Sabi ko naman sa inyo dati, tay, 'di ba? Na wag niyo kaming ipakasal. Anak, patawarin mo kami. Nung mga panahon na yun lang talaga ang naiisip naming magandang paraan. Kung ngayon hindi nyo na kaya, umalis na kayo. Pumunta kayo sa bahay natin. Oo, mahirap tayo. Oo, kakayod ako para sa mga apo ko. Pero mas maigi na yung ganun kaysa sa ganito. Nalalaman kong binubugbog pala ng magaling mong asawa ang kanyang anak. Baka naman ikaw binubugbog din. Tanong ng lolo ko. Hindi, tay. At hindi rin naman talaga nang bubugbog ang asawa ko kapag lang minsan nalango sa alak. Bakit? Ilang beses bang naglalasing yung asawa mo? Buwan-buwan, linggo-linggo? Araw-araw? Di naman, tay, kapag may okasyon lang. Nagsinungaling ang nanay ko, Mama Mia. Kahit pala ay pinagtatanggol niya ako, ay ipagtatanggol pa rin niya ang tatay. Kahit pala gano'n ang tatay ay minamahal pa rin niya ito. Nung umalis na ang lolo ko ay tinanong ko ang nanay ko kung bakit siya nagsinungaling. Huwag mong sabihin sa lolo mo ang totoo. Dahil kapag nangyari yun, baka kung anong magawa niya sa tatay mo. Anak, nasaktan lang ang tatay mo. Ako naman ang may mali sa kanya. Ako naman ang may kasalanan kaya niya nagagawa sa atin to. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na ako papayag na sasaktan ka pa niya. Paglabas ko ng ospital, Mama Mia, ay himalang hindi po lasing ang tatay ko. Himalang hindi rin siya laging galit. Pero hindi rin naman siya mabait. Mukhang hindi lang kami nag-e-exist sa kanyang paningin. Hindi niya kami pinapansin, Mama Mia. Hindi niya kami binibigyan ng tuon. Ang nanay ko lang ang kinakausap niya. Kinakausap niya lang din kapag humihingi siya ng pagkain, ng kape, ng kanyang isusuot at kung ano-ano pa. Pero kailanman ay hindi ko nakitang nilambing ng tatay ko ang nanay ko. Ang nanay ko ay sinusubukan niyang lambingin ng tatay ko kaya lang umiiwas si tatay at sumisigaw. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, hindi po nauwi sa bahay ang tatay. Ang nanay ko ay nakikita kong nag-aalala na. 10:00 na noon ng gabi at panay ang tingin niya sa bintana. Siguro tinitignan niya kung papalapit na ang tatay ko. Pero nag-umaga na lang ay hindi ito dumating. Balisang-balisa pa rin ang nanay ko habang pinaghahanda kami ng makakain. Hanggang sa dumating si tatay. Good mood ito, Mama Mia. Hindi ito sumisigaw at himalang nakangiti ito. May bitbit pa itong pasalubong para sa aming magkakapatid. Siopaw, Mama Mia. Tuwang-tuwa pa ang mga kapatid ko. Ganon siguro talaga kapag bata pa na nakakalimutan ng mga sakit na pinagdaanan. Ako naman ay natuwa din sa pasalubong ni tatay pero hindi talaga mawala sa puso ko noon ang galit na unti-unti ay umuusbong dito. Galit para sa sarili kong ama. Mama Mia, kumain ang tatay ko ng pasalubong rin niyang siopaw sa amin pagkatapos ay naligo at bumalik na sa trabaho. Tinanong siya ng nanay kung nasaan siya galing pero ang sabi niya, huwag ka nang magtanong dahil ayokong masira ang araw ko. Mama Mia, naging araw-araw yon. Paminsan-minsan hindi siya umuwi. Pero kapag umuwi siya ay good mood siya. Meron ding mga panahon, Mama Mia, na umuwi naman siya ng maaga at good mood pa rin. Unti-unti ay natutuwa ako. Hindi ko na nakikitang pinagbubuhatan niya ng kamay ang mga kapatid ko. Maging ako ay hindi na rin niya pinagbubuhatan ng kamay. Mama Mia, maging ang nanay ko ay hindi na rin. Hanggang sa isang araw,
Muli ay nag-away na naman ang nanay at tatay ko. Nagsisigawan silang dalawa. Kaya pala, kaya ka pala hindi umuuwi ng maaga dito sa atin? Yun pala ang dahilan? Napakawalang iya mo, sigaw ng nanay ko. Ano ba ang inaasahan mo? Na mamahalin kita? Na magiging loyal ako sa'yo? Yun ba ang inaasahan mo? Alam mo naman sa simulat sapul hindi kita gusto. Hindi kita mahal. At hindi kita magugustuhan at hindi kita mamahalin. Pwede ba? Lumugar ka nga. Lumugar? Asawa mo ko. Asawa lang kita. Inasawa lang kita pero hindi kita gustong asawahin. Alam mo yan. Kaya pwede ba umalis ka na dyan sa dadaanan ko? Aalis ako, sabi niya. Sumigaw ako at tinawag ko ang tatay ko. San kayo pupunta, tay? Wala kayong pakialam. Uuwi ako dito kung kailan ko gusto. Huwag kayong mag-alala. Anong hinahanap nyo? Pera? Eto! Mama Mia, tinapunan niya kami ng pera. Kung magkano yon ay hindi ko na alam. Pinulot na lang yun ng nanay ko. Nung makaalis na ang tatay. Umiiyak siya, Mama Mia. Tinanong ko pa ang nanay kung gagamitin niya ang pera na para bang binabastos kami ng tatay. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay kailangan namin yon. Kailangan namin yon para sa pagkain namin at para sa gatas ng pinakabunso namin. Sanggol pa kasi noon ang bunso naming kapatid, Mama Mia. Kaya kailangan pa nito ng diaper at ng gatas. Umalis ang nanay at bumili. Ilang sandali pa ay nakabalik siya. Pagkabalik niya ay parang walang nangyari na kanya kaming inaasikaso. Mama Mia, mula noon ay 3 araw na hindi umuwi ang tatay ko. Isang gabi ay nagising na lang ako sa pag-aaway nilang dalawa. Pag-aaway pero naririnig ko ang tinig ng nanay ko na parang may pag-aalala niyang kinakausap ang tatay. Ano bang nangyari? Kailangan na nating umalis dito, sabi niya. Ano nga bang nangyari? Papatayin niya ako. Papatayin nila ako. Kinabahan ako nun, Mama Mia. Sino ang papatay sa tatay ko? Sino ang papatay sa kanya? Pero habang nag-e-empake kami ay bigla na lang may bumukas sa aming pintuan. Dalin mo ang mga bata, dun kayo sa likod dumaan, sabi ni tatay. Binitbit ng nanay ang sanggol naming kapatid. Pagkatapos ay ginising niya kami isa-isa at Mama Mia, unti-unti kaming dumaan sa likuran ng bahay namin para makaalis. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing yon na nangyari ang lahat. Gumagapang kaming magkakapatid, Mama Mia, sa likuran namin. May mga matataas na talahib doon. Kahit na Makati, Mama Mia, ang sabi ng nanay namin ay huwag naming iuusbong ang aming mga ulo. Gapang lang. Nangangati na kami noon. Ang mga kapatid ko ay unti-unti nang umiiyak pero sinabihan ng nanay na huwag kayong maingay. Tagong-tago kami nung mga oras na yon. 10 oras na ng gabi noon, Mama Mia. Dala-dala pa ng nanay ko ang kapatid naming sanggol. Mama Mia, ang isa pa naming kapatid ay muntik pa talagang mahulog sa may butas doon sa likuran namin. Ang paa ko noon ay tumusok rin sa wire sa aming bakod. 10 oras na ng gabi, Mama Mia. Hanggang sa nakita namin, napapalapit din ang takbo ng tatay namin sa amin. Pero nung nakita niya kami ay umiwas siya. Umiwas siya ng takbo. Hanggang sa nakita kong may sumunod sa kanyang 3 lalaki. Mama Mia, grabe yung hirap ng nanay namin. Grabe yung hirap niya para wag kaming makita nung mga lalaking yon. Sabi pa niya sa akin ay takpan ko raw ang bibig ng isa kong kapatid na umiiyak na sa sobrang kati na kanyang nararamdaman. Hanggang ngayon ay hindi ko talaga makakalimutan yon, Mama Mia. At kitang-kita rin ng 2 mga mata ko kung paano, Mama Mia, paano sinasaksak ng 3 taong yon ang tatay ko sa harapan ko. Mama Mia, kitang-kita ko rin noon. Kitang-kita ko rin noon ang pagkashock ng nanay ko.
Sisigaw din sana siya pero Mama Mia, pinigilan niya. Ako naman ay tatakbuhin ko sana ang tatay ko pero umiling ang nanay ko. Madali kayo, magpatuloy kayo sa paggapang, sabi ng nanay. Para kaming nasa pelikula nung mga panahon na yon. Kada segundo, Mama Mia, ay mahalaga para makatakas kami sa lugar na yon. Kada segundo ay mahalaga para wag kaming makita at mahuli ng mga lalaking sumaksak sa tatay namin. Hanggang sa, Mama Mia, nakalayo kami ng konti. Pero nakikita pa rin namin yung mga lalaki. Ilang saglit pa ay nagsialisan na rin sila. Mama Mia, nung masiguro ng nanay ko na nakaalis na sila, ay tinakbo ng nanay ko ang kahit medyo malayo na agwat mula sa amin ng tatay ko. Kami namang magkakapatid ay tumakbo rin kasunod ng nanay. Nung maabutan namin ang tatay, Mama Mia, ay wala na itong hininga. Umiiyak na ang nanay ko. Pinahawak na niya sa akin ng kapatid kong bunso. Pagkatapos ay niyayakap na niya ang tatay ko at tinatawag ang pangalan nito. "Huwag mo kaming iwan," paulit-ulit na sabi ni nanay. Ako naman noon ay hindi ko maintindihan kung ano ang mararamdaman ko. Oo, may galit ako sa tatay ko pero ayoko naman ng ganito. Ayoko naman na mawala siya sa buhay namin ng ganitong paraan. Iyak ako ng iyak, Mama Mia, hanggang sa may dumating na saklolo. Kinuha na ang tatay ko, Mama Mia. Kami naman ay pinapunta sa sasakyan ng pulis kasama ang nanay ko. Pinapunta kami sa presinto. Doon, Mama Mia, ay tinanong ang nanay ko ng mga bagay-bagay kung kilala ba niya yung 3 lalaking sinasabi namin. At sabi niya ay hindi niya maaninag kasi gabi yon. Ako rin naman, Mama Mia, hindi ko rin talaga maaninag ang pagmumukha nung lalaki, nung mga lalaki. Nung tinanong ako ng mga pulis ay hindi ko na maalala kung ano ang mga sinagot ko. Basta, Mama Mia, ang sinabi ko noon sa sarili ko ay sasabihin ko ang totoo para makamit ng pamilya namin ang hustisya. Hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan kung paanong kitang-kita ng mga mata ko ang pagsaksak ng 3 lalaking yon sa tatay ko sa harapan ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay wala akong nagawa. Nung binubugbog ng tatay ko ang mga kapatid ko, ang nanay ko at ako, ay wala rin akong magawa. Hindi ko sila naipagtanggol kasi bata pa rin ako noon. Tulad ng hindi ko naipagtanggol ang tatay ko sa mga taong sumaksak sa kanya. Mama Mia, hindi na nga nabuhay pang muli ang tatay ko. Nung kanyang burol, ang nanay ko ay panay lang ang iyak ng iyak. Ako rin naman, Mama Mia. At mula nga nung mga araw na yon, pagkatapos ng libing ni tatay ay ang daming sakripisyong ginawa ng nanay ko noon. Grabe, Mama Mia. Kapag nagkakasakit kami ay kung saan-saan siya humahagilap para lang may pambili ng gamot sa amin. Mama Mia, ang nanay ko rin ay tumanggap ng kung ano-anong klaseng trabaho para lang mabuhay kami. Umuwi nga pala kami sa bahay ng lolo't lola ko. Kaya lang, Mama Mia, pagkalipas ng 1 taon ay magkasunod naman na namatay sa atake sa puso ang lolo at lola ko. Kaya wala nang naging ibang sandala ng nanay kundi siya na lang. Sabi niya palagi sa akin na mag-aaral raw akong mabuti. Nang sa ganon ay may marating ako sa buhay. Nang sa ganon ay matulungan ko ang mga kapatid ko. Mama Mia, magti-13 years old na ako noon nung umusad ang investigasyon. Doon namin nalaman ang katotohanan. Mama Mia, ang nagpapatay pala kay tatay ay ang asawa ng kanyang ex-girlfriend. Nalaman kasi nito na naging kabit ng kanyang asawa ang tatay ko. Oo, Mama Mia, yun pala ang dahilan kung bakit nung mga huling araw ng tatay ko ay umuuwi siyang masaya sa bahay namin. Nung mga huling buwan ay hindi na siya nananakit. Nung mga huling buwan ay masaya siya. Lagi pang may pasalubong para sa amin. Mama Mia, galing pala lahat yun sa kanyang babae. Galing pala yun sa babaeng kanyang sigurong totoong minamahal. Ngayon, Mama Mia, na naiisip ko ay hindi ko alam kung tuluyan ko bang sisisihin ang tatay ko.
Siguro ay talagang mahal na mahal niya lang yung girlfriend niya. At yung girlfriend naman niya ay inabot ng halos 3 taon bago umamin sa mga pulis sa katotohanan. Ang sabi niya ay nakokonsensya raw siya. Wala pala silang naging anak ng kanyang asawa at bago mamatay ang tatay ko ay nadiskubre niyang buntis siya. Oh, Mama Mia, may kapatid kami dun sa ex-girlfriend ni tatay na kanyang naging kabit. At dahil sa anak nila ay nakonsensya siya. Nakonsensya siya na hindi niya binigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ng anak niya, ng tatay namin. Kaya ang ginawa niya ay lumapit siya sa mga pulis at sinabi niya ang kanyang mga nalalaman. Yun din ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang asawa. Mama Mia, napaka-komplikado ng naging love story ng tatay ko, ng girlfriend niya at ng nanay ko. Nakahinga naman ng maluwag ang nanay ko nung makuha namin ang hustisya para sa tatay ko. Pero naririnig ko pa rin ang nanay gabi-gabi na umiiyak. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ang iniiyakan niya. Pero ngayong malaki na ako, naiintindihan ko na. Siguro iniyakan niya ang katotohanan na siguro kahit kailan ay hindi siya minahal ng tatay ko. Dahil nung muling nagkita ang tatay ko at ang ex-girlfriend niya, ay ito pa rin ang sinamahan niya kahit alam niyang komplikado ang sitwasyon. Kahit alam niyang hindi basta-basta ang naging asawa nito. Hindi natakot ang tatay. Pero, Mama Mia, sa aking alaala, ay naging maganda pa rin naman ang huling alaala ng tatay ko. Inisip pa rin naman niya ang kapakanan namin. Pwede naman kasi siyang tumakbo noon papalapit sa amin. Pero nung nakita niyang sinusundan siya nung 3 lalaki, ay umiwas siya ng direksyon para siya ang sundan at huwag kaming madamay. Mama Mia, kahit na ganun kagrabe ang pinagdaanan namin noon ay nakita ko talaga kung ganong katatag na babae ang nanay ko. Kumuha siya ng kung ano-anong klaseng trabaho para lamang magkaroon kami ng pangkain na kanyang pamilya. Mama Mia, hanggang sa pinaalis na kami doon sa bahay ng lolo't lola ko. Kasi nakasangla pala yun at kinukuha na nung pinagsanlaan. Nakitira kami sa bahay ng kapatid ng nanay ko. Kaya lang Mama Mia, yung napangasawa ng tita ko ay masama rin ang ugali. Hindi kami gusto dahil ang sabi niya ay dumadagdag lang daw kami sa palalamunin niya. Hanggang sa pinalayas kami Mama Mia. Itinapon pa talaga ng tito namin ang mga gamit namin sa silong ng mangga. Gusto pa sana niyang sunugin ang mga ito pero nagmakaawa ang nanay ko at ang tita ko na huwag gawin yon. Grabe noon Mama Mia. Grabe ang naging pinagdaanan namin. Hanggang sa isang araw Mama Mia ay may nakakita sa amin na dating kaklase ng nanay ko. Kumusta ka na Mercedes? Tanong niya sa nanay ko nung makita niya kami sa may palengke. Nagtitinda noon ng mga gulay ang nanay ko at kasama niya kaming lahat ng mga anak niya. Doon din kasi kami natutulog Mama Mia. Kapag gabi ay sa palengke rin kami natutulog. Ako naman ay patuloy pa rin sa pag-aaral ko kaya lang nahihiya na ako noon sa mga kaklase ko. Lagi kasi akong pinaparinggan ng iba kong mga kaklase na amoy malansang isda raw. Alam kong ako yun. Kasi paminsan-minsan lang ako nakakaligo at dun pa talaga ako sa palengke tumatambay ng halos buong araw. Mama Mia, yung kaklase dati ni nanay ay nag-offer sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jude. Pastor Jude, Mama Mia. Nag-offer siya sa amin na dun daw kami sa simbahan nila tumira. Sa tabi kasi ng simbahan nila ay may maliit na parang quarters doon. Parang opisina. Doon niya kami pinatira pansamantala Mama Mia. Gusto sana niya na sa bahay niya kami patirahin pero ayaw ng nanay ko. Nakakahiya daw kasi. Mama Mia, simula nga nung tumira kami doon sa kalapit ng simbahan nila ni Pastor Jude ay doon na unti-unting sumigla ang buhay namin. Mama Mia, ganun pa rin, nagsisikap pa rin ang nanay ko. Pero si Pastor Jude ay lagi niya kaming pinapadalhan ng grocery.
Lagi rin niya kaming ipinapasyal at pinagsisimba niya rin kami tuwing linggo sa kanilang simbahan. Unti-unti naging maayos ang buhay namin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ang sabi ni Nanay ay aalis na raw kami doon. Bakit, Nay? Ayos naman tayo dito ah. At isa pa, malapit na akong mag third year high school, Nay. Magiging maganda na ang buhay natin kapag nakagraduate na ako ng high school. Hahanap na ako ng trabaho, sabi ko. Anak, kailangan na nating umalis. Bakit nga po, Nay? Daniel, hindi mo ba naririnig yung usap-usapan sa simbahan? Anong usap-usapan, Nay? Yung usap-usapan tungkol sa atin. Kawawa daw si pastor. Kasi tayo ay parang mga linta na nakasipsip lagi sa kanyang dugo. Mama Mia, alam ko ang usap-usapan na yon. Ang totoo niyan ay napaaway na nga ako pero hindi ko sinabi sa nanay. Sabi nila ay baka raw nilalandi ng nanay ko ang pastor namin kasi nga biyudo na rin ito at wala pang anak. Noong paalis na sana kami dahil pinaliwanag sa akin ng nanay ko na ang aming reputasyon at syempre ang aming pride na lang ang meron kami. Kaya wag namin yung walain. Nung paalis na kami ay bigla namang dumating si pastor. Saan kayo pupunta, Mercedes? Tanong niya. Aalis na kami dito. Hindi na kami kailangan dito. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Maraming salamat. Dahil sa mga panahon na kinailangan namin ng matinding tulong ay nandyan ka. Pero ayokong umabuso sa'yo. Ayokong abusuhin ng kabaitan mo. Hindi mo naman ako inaabuso, Mercedes. Bakit ganun? Bakit ka aalis? Doon ay umiyak na ang nanay ko at sinabi na niya ang mga kumakalat na chismis dun sa simbahan. Napatiimbaga si Pastor, Mama Mia. Ilang saglit siyang hindi nakakibo. Pero pagkatapos ng ilang sandali ay pinaalis niya muna ako at ang mga kapatid ko. Binigyan niya kami ng pera, bumili raw muna kami ng makakain sa labas. Naiintindihan ko na ang mga nangyayari noon, Mama Mia, kasi magsi-16 years old na rin ako noon. Kaya naman, kinuha ko ang mga kapatid ko. Lumabas kami. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ng nanay ko at ni Pastor. 2 oras ang pinalipas ko bago kami bumalik doon. Pagbalik namin ay sinanay na lang mag-isa. Umiiyak, Mama Mia. Pero nung makita niya kami ay pinahila niya ang mga luha niya na para bang walang nangyari. Niyakap niya kaming mga anak niya. Ano, Nay? Tuloy pa rin ba tayo sa pag-alis natin? Hindi na, anak. Pero may pag-uusapan tayo mamaya kapag matutulog ng mga kapatid mo. Mama Mia, pinatulog muna namin ang aming mga nakababatang kapatid. Ako at ang sumunod sa akin ay hindi muna pinatulog ni nanay at kakausapin niya raw muna kami. Nung makatulog na ang 3 naming nakababatang kapatid ay pinaupo kami ni nanay sa may mesa. Anong pag-uusapan natin, Nay? Tanong ko. Anak, si Pastor Jude, nagtapat siya ng kanyang damdamin sa akin. Mahal niya raw ako. Sabi niya, handa raw siyang alagaan tayo. Handa raw siyang maging pangalawa niyong ama. Hindi ako nakakibo, pero yung kapatid ko, Mama Mia, ay parang kinilig. Nay, bagay naman po kayong dalawa, sabi niya. Daniel, ano sa tingin mo? Nay, mahal mo ba siya? Ano? Mahal mo ba siya? Bakit mo yan tinanong sa akin, Daniel? Kasi Nay, nakita ko na ang resulta kapag hindi mahal ng isang tao ang pinapakasalan niya. Alam mo, yung nangyari kay tatay at sa inyo, 'di ba? Yung nangyari sa pamilya natin. Nay, ngayon naiintindihan ko na eh. Naiintindihan ko na kung bakit galit na galit sa akin ang tatay noon at galit na galit sa inyo. Kasi pakiramdam niya ay kinuha niyo ang kanyang kaligayahan. Ayokong maging ganun kayo, Nay, kung hindi niyo mahal si Pastor. Daniel, anak, sinasabi ko sa inyo ito para malaman ko kung ayos lang sa inyo. Kasi ang sabi ni Pastor Jude, handa raw siyang panindigan tayo. Handa raw siyang ipagtanggol tayo sa lahat ng tao. Nay,
Wala naman pong problema sa akin kung mag-aasawa kayo ulit. Alam ko naman na deserve nyo rin na maging masaya. Pero sana kung mag-aasawa kayo, this time ay yung para na sa tamang rason. Huwag kayong mag-asawa na dahil sa amin. Huwag kayong mag-asawa dahil sa kagustuhan nyo na bigyan kami ng pangalawang ama na magkaroon ng katuwang para palakihin kami. Nay, malapit na ako makagraduate. Pwede na akong maging katuwang mo sa pagpapalaki ng mga kapatid ko. Kung gagawin mo lang yan para sa amin, wag na lang. Pero kung mahal mo siya, Nay, kung may nararamdaman ka sa kanya, hindi naman ako hahadlang. Hindi kami hahadlang ng mga kapatid ko, pangako yan. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, iniyakap ako ng nanay ko. So ano nang magiging desisyon mo, Nay? Papakasalan mo ba si Pastor? Tanong ko. Hindi ko pa alam, anak. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan talaga nating umalis sa bahay na to. Mama Mia, yun nga ang ginawa namin. Nagpaalam kami ng maayos kay Pastor. Ang sabi ng nanay ko kay Pastor ay pag-iisipan niya. Hindi pa rin daw siya sigurado sa kanyang nararamdaman at sa ngayon daw ay mas prioridad niya kaming mga anak niya. Mama Mia, yung asawa naman ng tita ko ay nag-abroad. Kaya nagkaroon ng malayang pag-iisip ang tita ko para tulungan kami. Tinulungan niya kaming makahanap ng isang mura pero malinis na apartment. Siya rin ang unang nagbayad ng 3 buwan. Pagkatapos, Mama Mia, ay binigyan niya rin ng maganda-gandang trabaho ang nanay ko. Hindi man sapat araw-araw pero hindi rin naman masyadong kulang. Oh Mama Mia, nahihirapan pa rin kami. Hindi pa rin naging maganda ang takbo ng buhay namin pero hindi na ganun kahirap. Patuloy pa rin ako sa pag-aaral ko. Si Pastor naman ay lagi pa rin dumadalaw sa amin. Nagbibigay ng mga groceries, ng mga pasalubong at nililigawan niya ang nanay ko. Nakita ko naman na mabait siyang tao. Hanggang sa unti-unti ay siguro, Mama Mia, nahuhulog na rin ang loob ng nanay ko kay Pastor. Unti-unti ay binibigyan niya rin na rin ito ng tsansa. Hanggang sa isang gabi ay pinaalam sa amin ni nanay na sasagutin na raw niya si Pastor. Naging masaya kaming magkakapatid. Ako higit lalo, Mama Mia, dahil nakita ko lahat ng paghihirap ng nanay ko. Nakita ko lahat ng mga pinagdaanan niya. At nakita ko rin na nade-develop talaga ang nararamdaman niya para kay Pastor Jude. Hanggang sa naging sila na nga officially. At mula nga nung naging sila, ay nagbalik kami sa pagsisimba doon sa kanilang simbahan. Mama Mia, marami pa rin kaming naririnig na kung ano-ano. Pero isang linggo habang nagmimisa si Pastor, ay pinaliwanag niya sa lahat ang tungkol sa kanyang pag-ibig sa nanay ko. Ipinagtapat niya sa lahat na nung magkaklase pa lang sila nung high school, ay nagmamahal na talaga siya sa nanay ko. Kaya lang hindi raw siya binibigyan nito ng pansin. Sinabi rin ni Pastor na wala namang masama kung mahalin nila ni nanay ang isa't isa dahil pareho naman na silang walang mga asawa. Doon ay natahimik ang mga tsismosa, Mama Mia. Doon ay nag-umpisang maging mas maayos na ang buhay namin. Matapos ang mahigit 1 taon ng pagiging magnobyo't nobya ni na Pastor at ni nanay ay nagdesisyon silang magpakasal dalawa. Mama Mia, nung ikinasal ang nanay ko, ay dun ko siya nakitang masayang masaya. Masaya rin kaming mga anak niya para sa kanya. Habang kinakasal ang nanay ko noon, Mama Mia, ay nagbabalik sa mga alaala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Lahat ng pambubugbog sa amin noon ni tatay. Lahat ng away nila. Lahat ng pang-iinsulto ng tatay ko sa kanya. Na kesyo hindi siya nito mahal. Na kesyo pinikot lang niya ang tatay ko. Na kesyo siya lang ang may gusto sa tatay ko at kailanman ay hindi siya magugustuhan ng tatay ko. Grabe ang iyak ko nun. Parang ako pa ang ikinasal. Para akong babae kung umiyak noon, Mama Mia. Kulang na lang ay ngumawa talaga ako doon. Kasi naalala ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko. Naalala ko lahat ng kanyang mga pinagdaanang hirap alang-alang sa aming mga anak niya. Bumulong ako noon ng malaking pasasalamat sa Diyos. Salamat dahil sa lahat ng sakripisyo ng nanay ko, eto na, may tao nang nagmamahal sa kanya.
Mama Mia, matapos ang kasal, ay sinabihan ko ang mga kapatid ko na tawagin na naming tatay si Pastor Jude. Sabay-sabay kaming pumunta sa kanilang kwarto, Mama Mia. Kinatok namin sila. Nung pinapasok nila kami ay sabay-sabay kaming nagmano kay Pastor Jude na ngayon ay tatay na namin. Napaluha pa siya at lalo na si nanay nung tinawag naming tatay si Pastor Jude. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa nanay namin, sabi ko. Hindi lang naman ang nanay niyo ang mahal ko, pati kayo. Mama Mia, mula nga sa araw na yon ay dun na kami tumira sa bahay ni Pastor Jude. At mula din sa araw na yon ay hindi na masyadong nahirapan ng nanay ko. Pareho silang may trabaho ni Pastor Jude bukod sa pagiging pastor ng tatay. Mama Mia, doon ay nakapag-aral na rin kaming mabuti. Graduate ako ng high school. Ang plano ko noon, Mama Mia, na maghanap sana ng trabaho pagka-graduate ko ng high school ay hindi nangyari dahil hindi pumayag ang tatay. Ang sabi niya, dapat akong mag-aral kasi sayang ang talino ko. Pinag-aral niya ako ng kursong engineering. Naging masaya na mula noon ang pamilya namin. Nakikita kong araw-araw na inaalagaan at minamahal ng bago naming tatay ang nanay. Kami namang magkakapatid ay inaalagaan niya rin. Kami namang magkakapatid ay minamahal niya rin, pinapag-aral, tinuring na parang kanyang mga anak. Mama Mia, kumuha ako ng kursong engineering. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para maibalik ko kay tatay ang kanyang pagmamahal para sa amin. Oo, Mama Mia, hanggang sa graduate na ako ng college. Nag-take ako ng exam at sa awa ng Diyos, first take lang po at naipasa ko kaagad ang exam na yon. Tuwang-tuwa naman ang nanay ko at ang tatay. Mama Mia, ang tatay ko pa talaga ang pinaakyat ko sa entablado nung tanggapin ko ang Academic Excellence Award. Oo, gumraduate po akong cum laude. Naging masaya ang lahat. Pati ako, Mama Mia. Pagkatapos ng graduation ay nagkaroon ng munting salo-salo. Pagkatapos ng salo-salo ay nagpaalam ako para umalis. Ang sabi ko ay pupuntahan ko ang mga kaibigan ko. Pinayagan naman ako ng tatay at ni nanay. Pero hindi po ako pumunta sa kaibigan ko, Mama Mia. Bagkus ay dumiretso ako ng sementeryo, doon sa puntod ng tunay kong ama. Mama Mia, habang nandun ako sa puntod, ay hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Lumuha talaga ako. Sinumbatan ko ang ama ko. Nilabas ko lahat ng hinanakit ko sa kanya na hindi ko na ilabas dati. Pero sa katapusan, Mama Mia, ay nagpasalamat pa rin ako sa kanya. Nagpasalamat pa rin ako dahil binuhay niya pa rin ako. Kahit na pinagmalupitan niya ako noon. Nagpasalamat pa rin ako dahil sa huling mga sandali ng buhay niya ay pinili niyang protektahan kaming mga anak niya. Pinili niyang huwag tumakbo sa amin para hindi kami makita nung mga lalaking sumaksak sa kanya. Mama Mia, nagpasalamat din ako. Dahil sa nangyari ay parang pinalaya niya ang nanay ko. Oo, nung mawala siya ay mas naging mahirap pero nung mawala siya ay wala nang bumubugbog sa nanay ko. At nung nawala siya, yun naman ang nagbukas ng pintuan para may makapasok na ibang tao na tunay na nagmamahal kay nanay. Sa graduation day ko, Mama Mia, pinalaya ko lahat ng hinanakit na meron ako sa tunay kong ama. Pinalaya ko lahat ng sakit. Pagkatapos noon, nung paalis na ako ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Na para bang ang tatay ko yon na umiiyak para sa akin. Alam ko, Mama Mia, na kung nasaan man siya ay naging proud din siya sa lahat ng mga achievements na nagawa ko. Pagkatapos noon ay umuwi na ako ng bahay. Sinalubong pa ako ng tatay, Mama Mia, at siya pa ang nagbigay sa akin ng tuwalya dahil basang-basa raw ako. Pinagtimpla pa niya ako ng kape. Napakasaya ko nung araw na yon. Napakasaya ko dahil binigay sa amin ng Diyos si Tatay Jude. Ang taong hindi man namin kaano-ano sa dugo, pero siyang tunay na nagmahal, nag-aruga, at nagpahalaga sa amin.
Mama Mia, sa ngayon po ay meron na akong asawa at 2 anak. Ang nanay ko naman at si Tatay Jude ay masaya na rin sa kanilang buhay. Ang mga kapatid ko naman ay wala na po sa bahay liban na lang sa bunso dahil may kanya-kanya na rin silang mga buhay. Yung bunso na lang namin ang hindi pa nag-aasawa. Mama Mia, masaya po ako. Oo, naging masalimuot ang umpisa ng kwento ng buhay namin. Oo, parang kami ang nagbayad sa lahat ng mga pagkakamali noon ng mga magulang namin. Pero talagang may awa ng ang Diyos. Talagang may plano siya para sa ating mga buhay. Dahil sa likod ng mga pinagdaanan naming hirap, ay walang kapantay na kaligayahan naman ang kanyang ipinalit nung ibinigay niya sa amin ang Tatay Jude namin. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay na-inspire ang inyong mga tagapakinig sa naging kwento ng buhay namin ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Daniel. Grabe naman, kakaiba at napakaganda ng kwento ni Daniel. Maraming salamat, Daniel, sa pagbibigay mo ng pahintulot para ma-share natin sa iba yung nakaka-inspire mong kwento. Oo, napakahirap talaga ng pinagdaanan mo. Mahirap dahil minamaltrato kayo, mahirap dahil pinahirapan kayo ng dapat ay taong nagtatanggol sa inyo, taong dapat ay nagpoprotekta sa inyo. Pero, tama ka rin naman. May plano talaga ang Diyos sa bawat buhay ng tao. Huwag ka lang talagang bumitaw. Laban ka lang ng laban kahit gaano man kahirap ang buhay. Lagi mong iisipin na kapag nagigising ka pa sa umaga, ibig sabihin hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. Kaya lumaban ka, magpatuloy ka, humingi ka ng gabay sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw nang magmaneho ng buhay ko. Ang gawin mo na lang ay mag-survive sa araw-araw, gumising, magpakasaya. Dahil kapag ginawa mo yon, kapag lumaban ka kahit mahirap, darating at darating ang panahon na makikita mo rin ang magandang bukas na inihanda ng Diyos para sa'yo. Kasi ganito yun eh. Oo, mahirap, oo, masakit. Oo, hindi namin alam kung gaano talaga kasakit kasi ikaw lang naman ang nakakaalam. Ikaw na dumadaan sa ganyan, diba? Pero paano mo malalaman kung gaano kasarap ang bukas? Kung gaano kaganda ang plano ng Diyos bukas kung hindi mo pupuntahan ang kinabukasan? Yun ang pinakamahalaga. Lumaban ka. Hanggat nagigising ka, hanggat humihingap ka, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Maraming salamat again, Daniel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. At maraming salamat sa iyo na kahit linggo ay nandito ka at nakikinig sa ating kwento ngayong araw. Kung nagustuhan mo, I'm sure nagustuhan mo kasi nga ako nagustuhan ko ang kwento ni Daniel. Please do like and share this video para marami tayong ma-inspire. Marami ang ma-inspire na lumaban pa sa kanilang buhay kapag narinig nila ang naging kwento ng pamilya ni Daniel. Please share this video and please do subscribe to our channel. Pagkatapos ay i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas dito sa ating channel. At syempre, wag mong kakalimutan na mayroon na po tayong napakaraming kwento dyan na pwede nyong gawing background kung ano man ang ginagawa nyo. Pwede nyong imukbang, diba? Click nyo lang yung Mama Mia CDO sa baba, click nyo yung videos at playlist. Tapos piliin nyo na yung playlist na gustong-gusto nyong panoorin o pakinggan. At wag nyo rin kalimutan, pwede kayong mag-share ng sarili nyong kwento. Baka may kwento kayo dyan na tulad kay Daniel ay nakaka-inspire, nakakabagbagbag damdamin, charot. I-share nyo yan sa akin, mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Meron nga pala akong nag-iisa munang vlog dito sa ating channel. Hanapin nyo na lang, type nyo na lang, Quick Trip to Surigao. Yun po ang title nun. Kasi parang natabunan na siya ng araw-araw nating upload So please, panoorin nyo yun kasi hindi pa yun nag 1,000 views. Kawawa naman. Anyways, maraming salamat po ulit. Enjoy the rest of your day. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po.